Ang nakaraan. Pinuntahan na nga ni Mu Jiangyak si Yeochon upang kumbinsihin ito na sumali sa kanyang grupo, at ang layunin nila ay ang pabagsakin si Jungwon, sapagkat nabalitaan nga ng mga ito na ang ating bida ay binabalian ang mga paa ng lahat ng mga kalahok. At mayroon din namang magandang plano si Yeochon upang mahuli nila ang kanyang kapatid. At nang matapos na nga ang pangatlong pagsubok ay nagwagi na ang mga ito, at napapatawa na lang si Jungwon sa mga ginagawa ni Yeochon at siya ay kinakalaban nito. At sa kasalukuyan ay wala namang pakialam si Jungwon sa naging resulta ng pangatlong pagsubok na ginanap. At naging top 1 na nga ang grupo nila Mu Jiangyak at ni Yeochon, kaya't sila ay labis na lang ang pagdiriwang dito. At bigla din namang tinukso ng Blue Spirit ang ating bida, at sinasabi pa nga nito, na kung ano ang kanyang nararamdaman, dahil siya na ngayon ang binackstab sa unang pagkakataon ng kanyang buhay. At wala din naman siyang masamang pakiramdam dito, at sa katunayan ay nag-enjoy pa nga si Jungwon, sapagkat mayroon na siyang kakompetensya sa mga susunod pang mga pagsubok sa lugar na ito. At bago pa man mangyari ang lahat ng iyon, 3 araw ang nakakaraan. Sa kalagitnaan ng pambabali ni Jungwon ng mga kamay at paa ng mga kalahok, ay naisipan din naman niyang puntahan pa ang mga natitira sa ibang silid, kaya't binuksan na nga nito ang pintuan ng kwarto matapos niyang atakihin ang 4 na kalahok. At napapaunat-unat pa nga ito at napapasabi sa kanyang sarili na sa ngayon, ay 8 na lamang ang natitira, at ang kanyang mga napiling kalahok na magiging kagrupo ay wala namang nangyaring masama dagdag pa nito. Kaya't napapasabi na lamang ang Blue Spirit na napakarahas naman ng mga pamamaraan ni Jungwon. At sa mga oras na iyon ay nabigla din naman ang ating bida, at mayroong tumawag sa kanya na para bang ang mga ito ay nagmamadali pa. At makikita naman na si Muharang at si Kalbo ay pasigaw pang tinatawag ang kanilang master, at mayroong masamang nangyari na kanilang ibabalita. At sa sobrang hinalga ng babae ay hindi pa nga ito makapagsalita ng maayos sa kung ano ang kanyang sasabihin kay Jungwon. At sinabi niya nito na mayroon silang napakalaking problema, at wala na silang oras na dapat nasayangin at kinakailangan na nilang puntahan sa lalong madaling panahon. At nagtataka din naman si Jungwon sapagkat hindi niya maisip kung ano ang magiging problema nila dahil plansado naman na ang kanyang mga plano. Kaya't napapaisip na lang din si Jungwon kung mayroon bang sumabotahe sa kanya at sa kanyang grupo habang inaatake niya ang ibang mga kalahok. At sa pagkakataong ito ay makikita naman na nahuli na nga ang mga kagrupo ng ating bida, at ang mga kalahok na ito ay pinagbububugbog at nakatali pa nga at ginawa nga silang hostage. At ang gumawa nito ay pinangungunahan niya ni Mu Jiangyak at ni Yeochon dahil ito nga ang kanyang naisip para mautakan si Jungwon, at napapatingin na lang din ang ating bida at siya ay napapaisip kung ano ang magandang gawin sa mga oras na ito. Habang sinasabi din naman niya na parang ang mga taong nakatali ngayon na ginawang hostage ay ang kanilang mga kagrupo, sabay tanong kung ano ang dahilan ni Yeochon na ginawa niya ito at kung mayroon pa ba siyang ibang layunin. At napapaisip na lang din si Jungwon na kamakailan lang ay binilinan niya ang mga kalahok na ito, na huwag silang lalabas at dapat na sila ay magkakasama palagi sapagkat mababa pa nga ang kanilang mga level at sila ay hindi pa nakakaabot sa pagiging first-rate martial artists. At ang 3 ito na mastermind sa kabilang grupo ay ang siyang humaharap kay Jungwon, kaya't napapasabi na lamang ang ating bida na sabihin na ng mga ito ang kanilang layunin sa kanilang mga ginagawa. At ipaintindi nila kay Jungwon ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan ngayon, at sa kanyang isip ay naghahanda na ito ng counter-attack laban sa kanilang 3. At pinagalitan na nga ni Jungwon ang mga nahuling kagrupo niya sapagkat hindi nila sinunod ang kanyang mga utos, at hindi sana mangyayari ang lahat ng ito kung namalagi lamang sila sa isang silid. Ngunit bigla din namang nagsalita ang isang nakataling kalahok at siya ay humihingi ng tawad kay Jungwon, at dagdag pa nga nitong sinabi na nahalata na ng grupo nila Mu Jiangyak ang kanilang mga plano kaya't sila ay pabiglang inambush. At nagugulat din naman si Jungwon sapagkat tinarget pala nila Yeochon ang kanyang mga kasama, habang siya ay naglilibot sa buong gusali at wala siyang kamalay-malay na maiisahan siya ng mga ito.
At napapaisip na lamang si Jungwon kung nahalata ba nila na siya ay naglilibot para lumpuhin ang ibang mga kalahok at nang hindi na makasali pa sa ikalimang pagsubok. Subalit hindi din naman niya lubos maisip na ito ay ang magiging dahilan kung bakit na hostage pa ang iba niyang mga kasama. At nagsalita din naman na si Yeochon habang makikita ang pagkainis sa kanyang mukha. At sinabi nito na ganun na baka baba ang tingin niya sa kanyang sarili sapagkat umaabot na ito sa paggamit ng maduduming paraan. At pasigaw pa ngang ipinaintindi ni Yeochon ang kanyang mga ipinupunto kay Jungwon na hindi na dapat nito ginawa ang mga yon sapagkat ang susunod na pagsubok ay hindi naman katulad ng mga dating pagsubok na kinakailangan pa nilang magpatayan. Ngunit bigla din naman siyang binara ni Jungwon kaya't siya ay napatigil na lamang sa kanyang pagsasalita. Habang sinabi din naman ni Jungwon na kung hindi ba ito natutuwa dahil ang lahat ng kanyang mga ginagawa ay mabawasan lamang ang kanilang magiging kakompetisyon sa susunod na pagsubok kagaya ng ginagawa ng grupo nila Mu Jangyak ngayon. Subalit bigla din namang sumagot si Yeochon at sinasabi nito na hindi sila kapareho ng mga ginagawa niya na napakarahas at ang gusto lang nila ay gawing hostage ang kanyang mga kagrupo upang wala na silang masayang pang mga enerhiya sa paksang ito. Ngunit hindi din naman naniniwala si Jungwon sa mga sinasabi ni Yeochon dahil mayroon pa silang ibang mga bagay na dapat isaalang-alang. At dagdag pang ang sinabi ng ating bida na ang napapaloob sa pagsubok na iyon ay kinakailangan ng 8 tao partikular na ang mga kalahok na ito upang gumawa ng isang grupo at gawin nila ang sword formation ng walang pagkakamali at dapat ay napakapulido. At sa madaling salita, kung ang ititira lang nila dito ay 8 tao, kasama na ang grupo ni Yeochon at grupo ni Jungwon at lumpuhin ang ibang mga kalahok, ay siguradong makakapasa na sila nang wala ng iba pang grupong isipin na kanilang magiging kakompetisyon. At sa mga naririnig na ito ni Yeochon ay nasusuklam din naman siya sa pinagsasasabing ito ni Jungwon at hindi niya maaatim na gawin kung ano ang pinaplano ng kanyang kapatid. Ngunit hindi naman niya pinahaba pa ang kanilang pag-uusap at sinabi nito na wala na siyang pakialam kung ano ang gagawin ni Jungwon sapagkat wala din namang silbi ang hikayatin pa ito na sumunod na lang sa kung ano ang sinasabi sa pagsubok. At dagdag pa ngang sinabi ni Yeochon, kahit ano paman ay mayroon siyang ginawa at ang bagay na ito ay magiging panlaban niya kay Jungwon kung mayroon pa itong gawing masama sa kanila at hindi tumupad sa usapan. At sa ngayon sa seryosong pananalita ni Yeochon ay ipapabatid na nito kay Jungwon ang nais niyang gawin at tinawag na nga niya si Mu Jangyak upang ipakita sa kanila ang kanyang alas sa kasunduang ito. At nagugulat din naman si Muharang sa kanyang mga nasasaksihan ngayon at gayon na din ang ating bida sapagkat pinagplanuhan nga nila Yeochon ang mga gagawin nila laban dito. At ipinapakita nga ni Mu Jangyak ang isang karayom at sinasabi pa niya na ito ay tinatawag na cartilage needle at ito ay isang sekretong item ng kanilang clan. At kapag ang karayom na ito ay hindi nakuha ng maayos sa loob ng kalahating araw ay siguradong magiging lumpo ang isang tao na aabot sa 10 araw. At ginamit niya ito sa mga kagrupo ni Jungwon nang hindi na siya makatanggi pa sa kanilang mga hinihiling. At para maging patas ang kanilang kasunduan ay nilagyan din niya ng mga cartilage needle ang kanyang mga kagrupo. Kasama na dito si Yeochon at ipinapakita nga niya sa kanyang katawan ang karayom upang hindi na magduda pa si Jungwon. At patuloy pa nga ang pagsasalita ni Mu Jangyak na kapag siya ay hindi din sumunod sa kanilang usapan, ay isa lang ang ibig sabihin nito na ang kanilang mga grupo ay siguradong hindi makakapasa sa pagsubok. At sa mga nasasaksihan ni Muharang ay hindi na lang din ito makapaniwala at napapasabi na lang ito sa kanyang sarili na napakatuso naman ng pamamaraan na ito. Na kahit ang mga layunin ni Jungwon ay maipatupad ay siguradong silang 5 ay malulumpo din naman sa kahuli-hulihan kaya't sa pagkakataong ito ay hindi na maaaring makatanggi pa si Jungwon. At sa seryosong pananalita ni Yeochon ay binabalaan na nga niya ang ating bida na kung naiintindihan na nito ang lahat ng kanilang mga nais mangyari ay huwag na itong umangal pa. At dagdag pa nga niya na kahit na ano pa ang gawin ni Jungwon ay ganun pa din naman ang magiging resulta at ang lahat ng iyon ay magiging pabor sa kanila. Sapagkat napakapulido na ng kanilang naging plano laban sa kanya, sabay sabing si Jungwon ay magiging talunan lamang kahit ano pa ang kanyang gawing hakbang.
Ngunit makikita din naman kay Jungwon ang pasimpleng pagngiti nito na may halong pambabaliwala sa mga sinasabi ni Yeochon. At tuluyan na nga itong humalakhak ng pagkalakas-lakas dahil siya pa nga ngayon ang tinatakot at pinagbabantaan na ni isa sa kanila ay walang kaalam-alam kung ano ang kanyang mga pinaplano ngayon. At dahil sa ginawang ito ni Jungwon ay unti-unti din namang nakaramdam ng takot si Yeochon at ganun na din si Moo Jang-yak at hindi niya maipaliwanag kung ano ang kakaibang klaseng aura ang bumabalot sa silid. At si Moharang ay napapaatras na lang sapagkat lalabas na naman ang totoong katauhan ng ating bida at ito ang pinakaayaw niyang makita. At ang isa pang kasama nila Moo Jang-yak ay hindi mabatid kung ano ang kakaibang pressure na kanilang nararamdaman ngayon kahit sa paghalakhak lamang nito. At sa ngayon ay sabay-sabay na ngang pinalabas ni Jungwon ang kanyang napakatinding enerhiya kasama na ng napakakapal niyang dark energy. Kaya't nabibigla na lang din si Yeochon kung anong klaseng kapangyarihan ba ang tinataglay ni Jungwon at mas lalo pa siyang natakot dito. At sa napakalaking agwat ng kanilang kapangyarihan ay napapaatras na lamang si Yeochon at hindi niya lubos maisip na bakit ganito nakalakas si Jungwon. At kahit na nagpapakahirap siya na palakasin pa ang kanyang sarili, ay hindi pa rin ito maabot-abutan ang kanyang kapatid. Ngunit sa ngayon ay nakakaramdam na ng galit si Jungwon kay Yeochon na sa tagal ng panahon ay hindi niya ito napag-isipan ng masama. Subalit sa ngayon ay napapaisip na lang din ang ating bida na sa patuloy nitong ginagawang pagsalungat sa kanya ay isinasaalang-alang na niyang patayin ito. At ang kanyang nararamdaman ngayon ay purong pagkainis at pagkaumay kay Yeochon sa pagkamatigas ng ulo nito at dahil sa mga rasong iyon lamang ay biglang kumapal ang hangin sa paligid. At sa pagkakataong ito ay hindi na babaliwalain ni Jungwon ang mga ginagawa ni Yeochon at siya ay kikilalanin na niya bilang kanyang kalaban, kaya't dahil dito ay ramdam na ni Yeochon ang napakatinding galit sa kanya ng kanyang kapatid. At ang buong silid ay nabalot ng kanyang napakakapal na dark energy na kahit ni isa sa mga taong nasa loob ay hindi magtatangkang kumilos ng masama sapagkat alam nila na dehado sila sa kapangyarihan ng ating bida. At kahit na mayroong pagpipilian si Jungwon na patayin si Yeochon at magtira lamang ng 8 tao, ay hindi pa rin sigurado kung tutupad si Moo Jang-yak sa kanilang napagkasunduan at baka hindi nito kunin ang mga cartilage needle sa kanyang mga kasama. Kaya't sa ngayon ay buong-buo na ang desisyon ni Jungwon sa kanyang mga gagawin at isinasaalang-alang niya ang sitwasyon nila sa susunod pang pagsubok. At sa kahuli-hulihan ay tinanggal na nga ni Jungwon ang kanyang dark energy sa paligid sa pamamagitan ng pagpalakpak ng kanyang kamay. At napagdesisyonan na nga nito na hindi na kinakailangan pang ilagay sa peligro ang mga buhay ng kanyang mga kasama nang dahil lamang sa kanyang galit. At sa pagkakataong ito ay sinabi na nga ni Jungwon habang napapangiti at maaliwalas na ang mukha na magkaroon na sila ng kasunduan ngayon nang wala ng kasyualidad pa. At tinanggap na nga ni Jungwon ang inio-offer nila Yeochon at hindi na siya magrereklamo pa, subalit ang kapalit nito ay kukunin niya ang 4 na miyembro ng kanilang grupo at magpapalit sila sa kinaumagahan. At sa mga sinasabing ito ni Jungwon ay napapangisi na lang si Moo Jang-yak at wala din naman na siyang magagawa kaya't tinanggap na lang din nito ang kahilingan ng ating bida. Ngunit si Yeochon ay naiinis pa din naman na si Jungwon ang nasusunod sa kanilang mga ibinigay na kondisyon, at kahit na ganun pa man ay pumayag na lang din naman ito. At nang formal nang matapos ang kanilang mga nagawang kasunduan, ay nakamit na nga ng dalawang grupo ang konklusyon, at napapangiti na lang si Jungwon sapagkat nakuha pa din nito ang kanyang kagustuhan. At kinabukasan ay nagpalitan na nga sila ng mga hostage. At ang bawat grupo ay binigyan ng 3 araw upang mag-practice para mapulido ang sword formation. At nang matapos na nga nila ang pagsubok na iyon ay nakumpleto din naman ng bawat grupo ang sword formation, ngunit ang grupo nila Moo Jang-yak ang nagpakita ng mas pulidong mga galaw. At si Moo Jang-yak ang nagkamit ng karangalan sa pagiging top performer dahil siya ay ang kanilang group leader. At dahil sa 16 na lang ang mga kalahok na natitira na nakapasa sa pagsubok ay nangangamba din naman ang Corpse Blood Valley leader. At napapaisip siya na sana ay hindi na dinamihan pa ng kanyang master na si Jungwon ang paglumpo sa ibang mga kalahok. Subalit nakapasa din naman ang mga kalahok na talentado kaya't pinalampas na lang niya ito at sa sumunod na araw ay nagsimula din naman na agad ang ika-4 na pagsubok.
At ang pagsubok na ito ay susuriin ang kapasidad ng bawat kalahok na iwasan ang mga mekanismong trap sa napakadilim na lugar, at sinusubok din nito ang kakayahan ng isang tao na makalagpas sa kuwebang iyon bago pa man maubos ang kandilang sinindihan. At ang mga kalahok na pumasa sa pagsubok na ito ay magkakaroon ng kwalifikasyon para maging kandidato bilang Division Head ng Heaven-Earth Association. At meron na ngang 6 na kalahok ang nakapasa sa ika-4 na pagsubok at isa na dito si Yonmuyong, si Yochon na patuloy pa ding naiinis sa ating bida, si Muharang na determinadong palakasin pa ang kanyang martial arts, si Mujanyak na mayroong mga plano na pansarili, si Yumga sa ngayon ay sinaniban ng demonyong monghe. At higit sa lahat ang pinakaunang kalahok na nakatapos sa pang-4 na pagsubok ng napakadali lamang. At ito nga ay si Jungwon na pangiti-ngiti pa sapagkat nagamit na nga nito ang kanyang napakapambihirang bilis simula nang magkaroon siya ng kontrol sa kanyang dark energy. At nang papalabas na nga ito sa kuweba ay usap-usapan naman ng mga gwardya na hindi sila makapaniwala na makakalabas agad ito at ang kanilang sinindihan ay para bang hindi nagalaw. At sinabi din naman ng isang gwardya na dahil dito ay si Jungwon na ang humahawak ng pinaka-the best record sa buong Corpse Blood Valley. Kaya't napapatingin na lang si Mujanyak kay Jungwon na may halong pagkainggit at hindi niya lubos maisip kung papaano ito ginawa ng ating bida. Ngunit si Jungwon ay nakafocus pa din naman sa kanyang mga ginagawa at hindi niya pinapansin ang mga kupal sa paligid. At sa ngayon ay napapaisip na lamang si Mujanyak na sa katotohanan lang ay hindi niya inaasahan na mas magiging mabilis pa pala si Jungwon kaysa sa kanya. At naalala pa nga ni Mujanyak noong magharap-harap sila ay sinabi nga ni Jungwon na kinabukasan na lang sila muling magkita-kita. At sa mga oras na yon ay hindi nga niya maintindihan kung ano ang pinupunto ng ating bida. Habang ito ay papalabas at kinuha na nga ang mga hostage nila. At kasabay din doon ay nakaramdam si Mujanyak ng panginginig ng kanyang mga kamay, kahit hindi din naman niya ito binibigyang pansin, at nang pagmasdan niya ang kanyang kanang kamay ay pinagpapawisan nga ito ng pagkalamig-lamig. At sa mga oras na ito habang tinitignan niya si Jungwon ay abot langit na lang ang kanyang mga iniisip, at sa una ay hindi pa nga niya ito ikinukonsiderang espesyal sapagkat ni isa sa kanyang mga kaedad ay kayang-kaya niyang talunin. Ngunit ang nakikita niya kay Jungwon ay kakaiba at first time pa lang siyang makatagpo ng ganitong klaseng tao at napapasabi na lang ito kay Yochon na napakatindi pala ng kapatid nito. At ang kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng babala na kung maging kalaban niya ito, ay kailangan niyang patayin si Jungwon ngayon mismo nang hindi na ito makagawa ng mga bagay na sasabotahe sa kanyang mga plano. Subalit ang hindi alam ni Mujanyak ay nababasa ni Jungwon ang mga masasamang balak nito sa kanya, at naging alerto din naman ang ating bida sa taong ito at pabilisan na lang sila kung sino ang makakaunang makatama. At sa lahat ng mga nangyaring iyon ay nagwakas na nga ang ika-4 na pagsubok, at ang natitira na lamang ay ang pinakahuling pagsubok na dapat na pagdaanan ng mga kalahok sa Corpse Blood Valley.